Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At tatalakayin po natin ang tungkol dito sa nangyari sa Junction. Nagbabiral ito sa social media. At the same time, mayroong isa pong netizens na nagbagandang loob about dito sa nangyari sa jeepney driver na nainakawan at binugbog ng 3 kalalakihan na holdupper along Junction, Cainta. Sabi sa post nito ni Ma'am, kung sino man ito kasi naka-subtitle ng Japanese, ito yung kanyang post 3 days ago, mga ka-plastic. So sa makatuwid mga along Wednesday o Thursday nangyari ang viral na video na ito. So sabi niya, Mayor Kit, passion niya ito. Sana makarating po ito sa inyo. Short story lang po. Ako ay sobrang creepy ang mga pangyayari kanina. May 3 lalaki na nakasakay sa jeep na napansin namin at ni tatay driver na nakapasok na sa loob ng jeep. Si tatay sinuway ng 3 lalaki na sumakay kasi alam niya daw na kilala sa lugar na holdupper daw ang mga yon. Nang pinababa ni tatay ang 3 lalaki ay pinagtripan si tatay at binato ng malaking bato sa muka. At yun ang kinuha yung pera niyang ng buo, barya sa harap ng sabay takbo. At yung isang lalaki nakangiti pa sa akin at tatabi sa akin, buti na lang pinababa ni tatay kundi tutuluyan na kami na hold up sa jeep. Mapagsamantala yung 3 lalaki kasi puro kami mga babae sa jeep at ilan lang ang lalaki sa jeep. Nakakaawa si tatay kasi halos tumulo lahat ng dugo sa ilong niya. Sa ilong niya. At yung mata niya napuruan daw. Extra lang daw siya sa jeep. 63 years old na siya. Ganitong senaryo ang dumurong sa puso ko at sobrang na-trauma para sa aming mga nakasakay sa jeep, lalo sa akin kasi for the first time ko na na-encounter ang ganitong pangyayari na biyahe po si tatay sa Angono, Tucubao o ang drop ng pasahero. Yes. Medyo mahaba yung kanyang kwento. At ito po yung video. Kung makikita nyo mga ka-plastic, nasimot ang kanyang mga kinita sa pagbabiyahe. Buti hindi nakuha yung cellphone mo, tay. Nabato talaga sa mukha mo, tay. Tatlo pa sila, no? Tahimik lang yung driver, no? 63 years old Baga, ipinaubaya na niya yung mga ganong pagkakataon na alam niya sa sarili niya na buhay naman ang kapalit kung hindi niya ibibigay ang mga kagustuhan ng 3 holdupper, mga ka-plastic. Ito po yung biktima, mga ka-plastic. Sadyang nakakaawa po siya dahil isa siyang senior na at may edad na po at wala nang kakayanan na lumaban sa mga holdupper na ito. Yan. Baga ito matagal na tong usapin ito sa social media at maging sa tunay na buhay na yung along Junction from Cypress to Junction, Marik ay talagang pugaran ng mga holdupper at mga magnanakaw yan, mga ka-plastic. Kaya maging alerto po kayo sa mga nasabi kong lugar dahil may mga talagang mapagsamantalang tao. So, panoorin natin yung isang video mula sa News 5, mga ka-plastic, na kung saan nai-report ang nangyayari tungkol dito sa isyong ito. Sugatan ang isang jeepney driver sa Cainta, Rizal matapos pagbabatuhin ng mga binatilyong sumabit sa kanyang jeep. Ang kita ng tsuper, nilimas pa ng mga suspect. Nagbabalik si Rainiel Pawi.
sa social media ang videong ito ng pasaherong nakakita sa pambabato at pagnanakaw ng 3 binatilyo sa isang jeepney driver sa Cainta, Rizal. Buti hindi nakuha yung cellphone mo, tay. Nabato talaga sa mukha mo, tay. Tatlo pa sila, no? Nakausap ng News 5 ang tsoper sa video na si Ariel Acozar. Anya, biyaheng Pakubaw siya nang magbaba ng isang pasahero sa Junction, Cainta. May sumabit daw na 3 lalaki sa likuran ng kanyang jeep at agad niya itong sinita. Pero mukhang nagalit daw ang mga lalaki at bigla siyang pinagbabato ng pira-pirasong hollow blocks. Ang masaklap, nilimas pa ang perang kinita niya sa pamamasada. Yan ang masakit eh. Baga sasabihin ng mga taong umiidolo sa local government ng Cainta na malaki na ang nangyayaring pagbabago dito sa Cainta. Tapos tingnan mo, makikita mo, pugaran ng mga holdupper, mga adik, mga tarantadong nilalang. Yan ba yung pinagmamalaki nilang bagong Cainta, mga kaplastik? Madalas na nangyayari yan sa junction, hindi naaalarma. Pag walang nagre-reklamo, yung mga kapulisan dyan o yung mga otoridad dyan sa Cainta, hindi nila pinapansin yan. Baka nga kakuntsaba pa nga nila yan. Kaya hindi nila magawang sitahin o magpatrolya at imbestigahan tong mga nangyayari dyan sa junction. From Cypress to Junction to Marik, laganap dyan ng holdapan, mga kaplastik. Even sa mga sa mismong munisipyo, way back, nagkwento ang aking ina na nanakawan din sila ng kanilang kagamitan doon sa mismong munisipyo pa nangyari ang nakawan. Bagamat nagreklamo ang aking nanay sa parang information nila at ang sabi lang naman ng mga taga doon sa mga munisipyo ay ang mga CCTV cameras nila ay sira. Hindi daw gumagana. Kaya kahit ipa-review daw yung CCTV, ay hindi nyo na rin magagawa dahil sira eh. Diba? Yan ba yun? May pagmamalaki mo na magandang pamamalakad ng Cainta? Local government dyan? Even na sa munisipyo, may nangyayaring nakawan. Ang insiste kasi dyan, ang mga magnanakaw dyan sa Cainta, hindi yan gumagawa ng mag-isa lang. Isang grupo yan. More or less, 3 to 5 person yung mga aktibidades na gumagawa niya. At the same time, planadong-planado yung mga ganyang galawan. May taga-lookout, may taga-senyas, may taga-nakaw. At the same time, yung isa pa, siya yung kukuha ng gamit para just in case na habulin sila ng biktima na ninakawan nila, ay ipapasa lang nila sa ibang tao yung ninakaw nila. Pero unfortunately, ang ninakaw nila sa nanay ko is mga documents lang naman na mahahalaga. Tulad ng mga birth certificate, mga IDs, at kung ano-ano pa, mga kaplastik. Sa pagkakakala nila na may lamang maraming pera yung dala ng aking ina at ng kapatid ko. Biruin mo, sa munisipyo pa mismo ng Cainta, nangyari ang nakawan. Sa loob pa, partida. Yan ba yung sasabihin mong bagong Cainta, bagong pagbabago? Na maganda yung pamamalakad ng Cainta? Sino yung mga bugok na nagsabi ng mga netizens na pinagtatanggol nila yung kanilang poon na politiko? Na mismong sa munisipyo may nangyayaring nakawan. Junction pa kaya na laging madilim ang kalsada? Walang poste, walang nakarondang pulis. Kaya yung mga tao dyan, malakas ang loob gumawa ng krimen. Kasi alam nila sa sarili nila na walang huhuli sa kanila. Dahil alam nila bulok ang sistema ng local government ng Cainta. Yan ba sasabihin mong pagbabago? Pinagmamalaki niyo yung kalsadang
pinataas ninyo na nagkukos ng baha? Yun ba yun? Yun ba yung mga pinagmamalaki ng government? Flood control ba ang tawag doon? Lalo lumala. Tuloy natin yung video. Manibila, pinapaploto. Tapos kinuha po nila yung koneksyon ko na pera. Dahil sa Cairo. Sugatan ng tsuper matapos matamaan ng bato sa mukha. Sabi kasi ng mga pasero po, sige na, alis na tayo kuya. Ayun, dumudugo na po yung anak ko. Pag maniyo pa rin ako, dumutulo ang lugar. Kwento ni Tatay Ariel, ito ang unang beses na ninakawan siya sa loob ng higit 3 dekadang pamamasada. Hindi na siya nagsampa ng reklamo pero ipinaalam niya sa kanyang operator ang nangyari. Yan ang isa sa mga mahirap dyan eh. Hindi na lang nagsampa ng kaso yung driver. Kaya yung mga kriminal, malakas ang loob gumawa ng krimen. Diba? Kahit naman magsampa ng kaso yung mga yan, hindi naman nila ma-identify kung sino yung mga taong yan. Hindi na niya maalala yung eksaktong mukha yan ng mga taong magrabyado sa kanya. Tiyak babalikan din siya ng mga tropa nun. Sa palagay mo, 3 lang ba sila? Hindi lang 3 yan. Marami sila. Kaya, mga kaplastik, isipin nyo na lang kung ganito ang sistema ng bansa natin na kung saan ay hindi nila magawang i-redact ang mga ganitong krimen sa kanilang lugar. Kung talagang may pagbabagong nagaganap sa kanilang mga lugar, bakit hindi nila ito ginagawa? Diba? At the same time, paulit-ulit ang senaryo. Kunwari, tututukan ng gobyerno. Pag hindi na lumabig na issue, balik na naman sa dati, wala na naman magbabantay sa lugar. Tapos nakawan na naman ulit. Kasi dito sa Pilipinas, mostly, ang mga kriminal, inaalagaan ng mga gobyerno. Kaya nagsisitabaan. Yung mga biktima na kagaya natin, na lagi na agrabyado, tayo nagiging masama. At ang worst case scenario is namamatay pa. Diba? Mga kaplastik. Kaya nawalan na ng ganang magsampa ng kaso yung driver dahil alam niya sa sarili niya na babalikan siya nun. Pero kahit naman kahit naman hindi siya magsampa ng kaso uulitin pa rin yan At pamilyar yung kanyang jeep na alam niya na yun ang jeep yung inoldapan nila. Oldapan din nila ulit niya. Kaya wala. Yan ba yung pinagmamalaki yung malaking pagbabago sa kainta? Mismong lugar nila, hindi nila magawang pagandahin o hindi nila magawang puksain yung mga kriminal na yan. Yan ba yung pinagmamalaki yung bagong kainta, mga kaplastik? So hanggang dito na lang ang aking opinion. Umahaba na rin. This is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastik? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.